Hello, hello. Teka lang ha. Dito na ako sa TikTok nag-live kasi tawag dito, mabilis lang yung live. Mabilis lang yung live. Hi, Kuya Anthony. Hello, hello, Kuya Jo. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko pero i-update ko kayo tungkol sa mga kaganapan. Teka lang, mag-post lang ako. Teka lang ha. I-share ko lang. Hello, hello. Wala sa YT. Wala i-upload ko na lang immediately after. Hello, Annalyn. Hello, EJ. Teka lang ha. Daming pinapagawa ni Sas! Wait lang guys. Hi Tina, hi Madam. Ano ang naging highlight ng Cebu Rally? Makikinig na lang ako, patulog na sige, matulog na kayo. Ayan, actually ako, magbabawi rin ako sa tulog kasi kasi night trip nga lang namin itong Cebu Rally. Pauwi talaga kami ng Bacolod. Pero naisip namin, dumaanan ng Cebu syempre, to support yung yung maisog na event. Teka lang kwentuhan. Ayan, teka lang. Nag-post lang ako, guys. Excited sa Marites. Ang tawag dito? Ano ba? Kami, ang tawag dito, nagpunta nga ako sa Cebu event. Nagpunta ako sa Hakbang ng Maisog event. So, Saturday, nandun na kami. Saturday ng umaga. May mga may mga personal errands pa kaming ginawa, ganyan. Pero anyway, ang main point, kaya nagpunta ng Cebu is really to support the Hakbang ng Maisog. And, actually, ina-expect ng lahat na magkakaroon ng zebrang laking pasabog. 'Di ba? Kasi nga, syempre, alam mo naman tong si PRRD, mahilig talagang bumongga ng pasabog tong si PRRD. Ayan. So, generally, I would say, walang super bonggang pasabog na naganap. Ganon. Except, of course, may mga na-mention si Attorney Glenn Chong, pero hindi rin niya dinetalye masyado dun sa dun sa event na yon. Hindi siya masyadong nagbigay ng detalye. Although, before kasi ng event nakausap ko si Attorney Glenn Chong. Before ng event kinuwento niya sa amin ng bonggang-bongga what the third meeting was all about. So, ako isa lang masasabi ko kay Attorney Glenn Chong, ready siya sa kahit anong laban. Sobrang grabe yung panggugurgur na ginagawa kay Attorney Glenn Chong. Pero hindi ako yung magkukwento nun. I'll leave it to Attorney Glenn Chong na sabihin kung ano yung mga pinagdadaanan niya. Pero I tell you guys, grabing panggugurgur. Hello, Ate Joey, andito ka pala. Kanina pa kami sa YT.
Oo nga, kasi ito yung ako makapag-set up kasi nandito nga ako sa Bacolod. So, wala pa akong setup dito. So, nag-TikTok na lang muna ako. I-upload ko siya after natin mag-live. As soon as available na yung download, i-upload ko siya sa YouTube at saka sa Facebook para ayun. So, yan. So, pero bukas, mag-YouTube na ako at saka Facebook. Kasi, isa-set up ko na yung aking maliit na studio. Studio! Ayun. Ate Joey, musta si Baste? Ayun nga, tapos yung isa pang chika doon, buwisit. Kasi pagod na kami. Anyway, kukwento ko ng buo, no, yung chronological event, ganyan. So ngayon, after nung nakausap namin si Attorney Glenn before ng event. So yun nga, nalaman ko na maraming panggugurgur na ginagawa sa kanya. Allergic sila kay Attorney Glenn kasi nga matigas ulo ni Attorney Glenn yung kapag meron talaga siyang pinaniniwalaan at alam niyang tama siya, hindi siya magbe-bend. I think yun yung reason kaya sila nagkasundo ni Maharlika Talagang when they hold on to something, walang bitawan, ganun. Si Mayor Baste, trending po, oo. Actually, siya yung siya yung may pinakabongga ng pasabog doon. Kasi, kumbaga, nireiterate ni Baste yung yung mga sentimiento natin, di ba? For example, yung pinangako mong bigas, yung mga pinangako mong mga hindi mo nagagawa, mga ganyan. Basically, nireiterate ni Baste yung sentiments ng nakararami. Lalo na yung mga buwisit dito sa administration na to. Ayan. Pero, kumbaga, I don't think na meron silang ni-reveal dito sa, sa event na to. Yung talagang earth-shaking na, earth-shaking na pasabog. But, of course, grabe yung speech ni Baste. Talagang bonggang-bongga talaga yung mga, niya, si Baste kasi, 'di ba, ayaw naman talaga niya sa politics. Pero pag nakikita mo si Baste na nagagaganon, nagsasalita ng mga ganong bagay, na very strong yung conviction niya. Nagkakaroon ka ng ng breath of fresh air na parang mukhang to si Baste mukhang magbabago yung isip nito ni Baste, mukhang magsa-stay sa politics, no? Mukhang magsa-stay sa politics si Baste Ayan, kalma na po si Tatay Digong. Akala may pasabog si F. Actually, ayan nga. Ang tawag dito, medyo kami ni na after nung event, nagkita kami ni Kuya EB Hugalbot. Visayan influencer to very intelligent guy, very very articulate. Lumabas kami ni Kuyang EB, tapos kasama yung mga kasama ko din na nasa Cebu. Nag-uusapan namin yung event. Parang walang masyadong parang pasabog na, yung parang mga secret na ni-reveal, ganyan. Walang ganun dun sa event. And we were thinking na, yun yung pasabog, actually. Yun yung pasabog. Ano po smell niya, Miss Joey, since selfie kayo? Sabi niya, bango niya! Ang bango-bango ni Baste. As in, ang bango-bango niya. Yung parang sisinghutin, ay, bango. Ang bango niya. Ayun. So, inggit kayo dyan. Sabi ni Attorney Glenn sa interview niya with Maharlika, may coded message si PRRD dun sa speech niya. Oo, kasi meron siyang wala siyang masyadong pasabog, pero meron siyang sinabi na June 30, nag-i-invite siya sa fiesta ng Davao. Parang ano sasabi? Ito matandang to. Ito yung mga
Yung mga taga Davao, parang hindi naman June 30 yung piyesta dito sa amin. Ayun. Careful si FPRRD sa pasabog, baka magwala na naman ng anak ni Janice. Alam mo, tingin ko ito ha, okay. Teka, doon muna ako sa doon muna ako sa mga pangyayari. So, edi ayun nga. I think something happened along the way kasi ayusin ko nga to. Ayan. Something happened along the way kasi nung nag-time na yung actual event na mismo, immediately kasi iba yung mood nung nung na-meet ko si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, si Attorney Harry, tsaka si Kuya Will. Pero hindi ko sila nakausap ng bonggang-bongga. Ang nakausap ko lang si Attorney Glenn, ganon. Iba yung mood Yun talagang parang yung mood, yung laban na laban. Alam mo yun? Laban na laban yung mood. Pagkatapos, ngayon, pagdating nung night itself, nung hindi siya ganun kalaban na laban. Alam mo yun? Hindi siya ganun kalaban na laban. June 29 is the Feast of San Pedro sa Davao. Pero yun ba yung yun talaga yung fiesta ng Davao. What's with Saint Peter? Ano bang San Pedro, Davao City. So fiesta yon ng church sa Davao. Who is Saint Peter? Di ba Saint Peter, yan? Guardian ng mga patay. Lumilevel up ka na, Ate Joey. Baka nasa top list ka sa Gurgurli. I'm pretty sure. Pero wala kasi silang mahihita sa akin eh. I'm just an ordinary person, di ba? Madam, sayang kung alam mo lang namin na may ganun pala kagabi. Sana nakapunta kami, sabi ni Francis. Hindi kayo nagpunta. Dapat nagpunta kayo. I think sa 30 nila i-held ang Davao Rally ulit. Ganon. Magkatabi ang church ni San Pedro and office ng mayor. anong patuloy sa content ni VP Sara na Elving basahan? Super dami pong tao kagabi, ma'am. Eto na nga, no? Teka, kwento ko muna yung mga pangyayari leading to the event. So ngayon, nung di nandun na, prepared kami. So, nag-meet namin sila Attorney Glenn after ng lechon. After namin mag-lechon. Pagkatapos, di kwento, ganyan. Si Attorney Glenn, sobrang daldal din eh. Sobrang daldal din ni Attorney Glenn eh. Pero talagang mararamdaman mo talaga kay Attorney Glenn. Grabe yung niya. Grabe yung passion niya. And when he really believes on something, talagang he hold on to it. And alam mo parang we should have more people like Attorney Glenn. Ayan. Walang YouTube. Wala tawag dito kasi mabilis lang ton live ko. Kasi masama nga yung pakiramdam ko. Grabe yung tulo ng sipon ko. Ayan. Pero after nito, i-upload ko agad sa YouTube at saka sa Facebook. Ayan. Pagkatapos, ayun na nga. Tawag dito, nung afternoon, siguro tapos kami magkwentuhan nila Attorney Glenn, mga around 4, ganyan. Around 4, pasado 4 na, ganyan.
Pahinga muna kami sa hotel. Kasi 7 pa naman yung event eh. Paglabas namin, nung papunta na kami sa event, umalis kami mga 6:30, mga quarter to 7, ganyan. Pagdating namin dun, paglabas namin ng hotel, umulan pala ng bonggam-bongga. Hindi namin napansin na umulan pala ng bonggam-bongga. Di parang kami shit! Matutuloy kaya yung event? Ganyan. Kasi medyo malakas yung ulan eh. Basang-basa yung lugar eh. Ganon. Pagdating namin doon sa event, mga siguro dumating kami mga 7:15 eh. Ang start ng event supposedly is 7 p.m. Ganon. So, pagdating doon sa event, sobrang putik. As in, sobrang ang hirap kumilos. Ang hirap maglakad. Pero yung naubutan naming crowd doon, masaya. As in, talagang G na talaga sila. Ready na talaga sila. Puno ba yung venue? No, hindi puno yung venue. Maraming space, marami bang tao? Yes, maraming tao. Despite the fact na mahirap puntahan yung area, despite the fact na umulan, despite the fact na sinabayan ng bonggang-bongga yung event sa ibang ganyan. At despite the fact na napakahirap mag-promote nung event kahapon, dahil nga, pag nag-post ka about the hakbang ng Maisog, may yung nare-restrict yung account ng mga tao. Maraming nakaka-experience ng ganun eh. 'Di ba? Ayun. Taxi at bus lang dumadaan dyan sa SRP, sabi ni Francis. Umulan pala, kaya wala palang masyadong tao sa rally. Ang lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan. Marami ng tao doon sa venue. Marami ng tao dun sa venue. Alauna pa lang yata may mga naghihintay na eh. Ganon. Sinend ko sa'yo, Miss Joey, pero sobra kababaw nila. Tapos yun nga inatake nila yung parang nilangaw daw, ganyan. Yung parang yung event, hindi niya napuno yung kasi sobrang laki ng field. Hindi niya napuno, pero madaming tao. Hindi siya nilangaw. It's far from nilangaw, just me. Ang daming tao. Ganon. So ngayon, ewan ko dito sa mga to kung saan nanggaling yung sinasabi nilang nilangaw. Diyos ko. Ayun. For sure, hindi siya nilangaw, hindi nilagaw yung event. Maraming umattend, maraming nagpunta. In fact, marami akong mga na-meet na from Mindanao din na pa. And I know some people from Manila na nagpunta rin ng Cebu, specifically for that event. Ayun. Bakit po na iba? Ano po kaya dahilan? Biglang naging kalma si PRRD sa mga banatan. Missing the gut punches declaration against PI corruption, etc. Eto na nga. So, nung yun yung sinasabi ko, yung parang ako na-notice ko, parang merong shift doon sa yung mukhang deliberate na kinalma nila yung event. Yung kumbaga parang hindi sila yung nagpaka G na G, okay, dun sa event. They generally, they said all the, nasa Bacolod na ako ngayon now. Ayun. Hindi siya may shift from parang galit na galit and talagang yung gusto talagang yung kumbaga parang mag-call out talaga ng lahat ng kabulukan. Basically, they did that. Pero wala na yung wala na yung mga pasabog na mga secrets na nire-reveal, yung mga hindi natin alam na kinonfirm, yung mga ganong etchos, ganyan. Mga chismis na sasabihin din or manggagaling rin sa bunganga ni PRRD, ganyan. Walang ganon na nangyari. And I think ito yung pinag-uusapan namin ni Kuyang EB Hugalbot. Kasi after nung event, nagkwentuhan pa talaga kami hanggang 3:00 na madaling araw. Ayan. Ang pasabog is walang pasabog. Yun ang pasabog. They scheduled the event February 25. Of course, we all know what's on February 25. They
created an event dated on Feb 25 as well doon sa Sultan Kudarat. Ganon. So, ngayon, ang tawag dito, ang daming guest doon. Doon sila, Skasta Klee, yung rapper. Tapos si Glock 9, nandun din. Ganyan, ang daming artista, ganon. Tapos talagang, kinalaban nila talaga yung event ni PRRD. In order, I don't know, maybe to divide the attention of the people, ganyan. So, nagpamigay sila sa katerbang ayuda yata dyan sa katerbang ayuda dyan sa Sultan Kudarat. Ganon. Feb 25, alam natin, EDSA yun. Sinabayan nila ng bonggang-bongga. And I think they kinda expect that there's going to be a lot of pasabog. Kasi alam naman natin na si PRRD, maraming pasabog yan eh. They spent a lot of money para tapatan yung event ni PRRD. Nagpaayudi sila ng bonggang-bongga, nagpahanda sila ng mga trolls, nagpahanda sila ng mga kung ano-ano. Alam mo yon, they really try to weaken the event in any way possible. And it cost them. Di ba? Yung nagpa-event ka pa lang sa Sultan Kudarat eh, di ba? Diyos ko. But what happened? Gumasa sila ng bonggang-bongga para i-weekend yung event ni PRRD. Pagkatapos, pagdating ng araw ng event, ay wala pala. Diba? As wala pala. Kaya may nanalo na naman sa PCSO, sabi ni R23. 70 million, no? 2. Siguro, Miss Joey, sinabayan lang ni PRRD ang mood ng Cebu crowd. Kasi medyo kalmado lang kami at nakinig lang. Ako tingin ko, sinadya yun ni PRRD na gano'n, na parang, kasi ang daming effort to weaken the event. Ang daming, gumastos para lang sa wala. Expectation. Yes! I think, no, ako personally, yun yung ano ko dyan, yun yung kineme ko dyan, na, akala nila, ititrigger sila ni PRRD ng bonggang-bongga. So, ang dami nilang mga resources na nilabas in order to weaken the event of PRRD. Tapos at the end of the day, parang, wala naman palang pasabo. Di ba? So, gumasa sila sa katerba for nothing. Di ba? Gumasa sila ng bonggang-bongga for nothing. Ganon. Ako, kasi kagaya na yung mga coded message, kineme. I cannot really decipher it. Kasi nga, 80% nung nung event is in Bisaya. So ngayon, yung nagtatranslate sa akin ng Bisaya, sobrang bagal. Hindi naman siya makapag-translate ng real time. Ganon. So, hindi ko talaga rin naiintindihan. At saka hindi ko napipick up yung mga nuance ni PRRD. Ganon. Pero generally, although nakaka-pick up naman ako ng Bisaya ng medyo konti-konti. Generally, kumbaga parang, if they're going to bring down this event, pagkatapos, yung pa-event nila, ganito lang naman. Yung kumbaga parang hindi naman, those who came over and watched PRRD speak, tawag dito, we miss PRRD. So, any moment na magsasasta si PRRD before us, isa-savor natin yun diba? Isa-savor natin yun. So, pag tayo parang, ayan na naman si PRRD, ang dami-dami niyang mga kwento, ang dami-dami niyang mga ganyan-ganyan. Masaya na tayo doon, diba? Bakit dito ka nag-live? Wala pa kasi akong setup na dito ako sa Bacolod. Hindi pa naka-set up yung yung mga table, yung table chair and yung mini studio, wala pang Yung venue kagabi is malapit lang sa venue nung rally ng Uniteam dati. Parang yun din yata. Francis. Bakit ka dito nag-live? Si Jerome to. Si Jerome pala to. Ayan, finalo na kita. Miss Joey, basta huwag lang sila magkamali kasi sa susunod prayer rally may pasabog ulit si PRRD. Ako tingin ko kino-confuse ni PRRD yung kalaban niya. Alam natin kung paano nag-ooperate si PRRD Alam niya kung paano paglaruan ng mga engot.
Ganyan. Ayun. So, yung Davao Rally had been a huge, huge pasabog. You know, that even the mainstream media cannot ignore what happened on that event. Itong sa Cebu, I don't think it get enough coverage eh. Parang hindi nga nila masyadong report tong ano na to eh. Itong Cebu event na to eh. Ganyan. But I think ang well, decente yung turnout ng mga tao sa Cebu. It is a statement that PRRD can really pull crowd dun sa mga event niya. Ayan. Fresh mo, madam, there's something about Davao Air ba? Ano ka ba, August? Nandito ako sa Bacolod. Wala ako sa Davao. Ayun. Hello, Jennifer. Sa kabilang side, yung kagabi, madam, kasi yung venue dati ay yung venue ng Sinulog. Ah, okay. Oo, yata. Kasi sobrang lawak ng event, nung venue eh. As in, sobrang vast, vacant lot. Ayun. Meron po bang gaganapin sa Manila? Ang alam ko, yes. Yun yung usap-usapan ha. Parang there's going to be another Visayas event. After ng Visayas event, then saka magluluzon. Ayun. So yun. Basta sanay sa chess, marunong talaga mag-mind game. Kita-kit sa Manila at Luzon. Oo nga eh. Pero hindi yata immediately sa Manila. Hindi immediately sa Manila. Ganon. Yes, tama po yan, matalino si po. Nagmamasid po yan, nagpapakalma lang po. Ayun nga. So, ako, feeling ko, talaga isinubo lang talaga nila yung mga galit kay PRRD. Isinubo lang nila na, o tinempt nila ng Feb 25. Pagkatapos, kasi yun pa lang, yung date pa lang na yun, very provocative na eh. 'Di ba? Ano pa lang eh, doon pa lang sa Feb 25 na event, talagang parang shit, anong papasabugin nito, 'di ba? Mag-aano ka na eh, yung mag-iisip ka na ng kung ano-ano eh. 'Di ba? Ang dami mo nang maiisip na kaganapan. Ganyan, shit, may mga sasabihin siguro to, ilalabas na yung video, yung mga ganyang etchos, ganon. Madam, may 25 pesos na daw na bigas sa Cebu, sabi ni Mimia. Even if it's true, they have to do it to manipulate, they have to buy out some of it. Kasi, of course, alam naman natin, hindi man 25 pesos ang kilo ng bigas. Sa sobrang lawak dyan, madam, soon mawawala din yan. Tatayo ng malaking buildings. I'm pretty sure, oo. Ayun. So anyway, yun na nga. After nung ganong klaseng pa-event nila sa Cebu, remember, night before, yung Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, Gina rin, 'di ba? Gina rin yung yung mga taga-Kingdom. Gina sila, grabe. Kung nandito kayo sa TikTok at nag-scroll kayo ng mga content sa TikTok at meron kayong mga nafa-follow ng mga taga-Kingdom, ang dami sa kanila nagke-create ng content, talagang galit na galit sa administration. They are calling out the president, they are calling out the first lady, ganyan. As in, galit na sila at ang dami nila. So ngayon, kumbaga parang because Pastor Kibuloy made his statement this last week also, 'di ba? Nagsalita rin si Pastor Kibuloy. Ang daming nag-e-expect that will fuel the Feb 25 event. 'Di ba? Maraming nag-expect that it will fuel the February 25 event. So kumbaga parang all the badges of a huge pasabog on Feb 25 was there. 'Diba? Tapos pagdating ng actual na event, parang
Wala pala kayo makikita dito. Pinilit-pilit yung itag, meron pa ngang chismis na yung ulan is an artificial ulan. Meron pa chismis na ganun eh. Ayun. Maganda yung Bardagulan ni Ben Barubal tungkol sa kanila. Nakita nyo na. Ay, hindi ko pa nakita yung content ni Mag-date na naman siguro sila Hello Kitty at anak ni Galema. Anak ni Janice ulit. Oo, yung pagong at saka yung pusa. Hello, Joey. Nag-install ako ng TikTok para makapanood ng live. Hello po. Ayan. Anyway, di yun na nga. So, ngayon, di afternoon, tingin ko talaga sinadya na gano'n. Sinadya talaga na somehow parang mag-backpedal eh. Ayun. Somehow parang mag-backpedal na hindi i-fan yung galit ng mga tao ng bonggang-bongga. Sabi ni Mother Dragon at Attorney Glenn Chong, planted daw yung ulan. Mukhang totoo. Yan yung chismis dito eh. Yun yung chismis sa Cebu. Ayun. Yung mga fans mo sa YouTube, dumayo na dito ate. Promise i-upload ko to sa YouTube. Ayan. I-upload ko siya. Ang sama kasi ng pakiramdam ko. After yung event, 3 a.m., after namin maghiwa-hiwalay nila Kuyang EB, Hugalbot. Follow nyo si Kuyang EB After namin maghiwa-hiwalay, dumiretso na kami ng bus station from Cebu para makauwi ng Bacolod. Ayun. So, kaya pagod na tragedy talaga ako. Parang dito lang rin pala, puro cloud seeding para mag-ulan lang din. Sobrang init daw, tapos after, biglang umulan, tapos biglang lumabas ang buwan. Sabi ni, eto nga, nung dumating kami doon, kakatapos lang umulan. As in, di syempre, putik talaga, as in. Sobrang amputik talaga. Pagkatapos, naka-ano lang ako eh, yung naka-slip on lang ako yung naka-chinelas lang ako. Yes, I'm from YouTube and FB. Buti na lang nag-tip si Kabayan na di ko mabasa ang si yata yun? Si Jerome. Ayan. So anyway, pagdating ko doon, basang-basa talaga yung lupa. Ang hirap talaga kumilos. Akala ko talaga parang nung bago nga kami pumunta doon, may mga nagtatanong pa sa akin, Miss Joey, tuloy ba yung event? Ganyan. O ang dami ko rin namang nakita, may mga nakakilala sa akin doon, ganyan. Kasi sabi ko magdadala ako ng t-shirt diba? So may mga nabigyan ako ng t-shirt doon sa event. Ayun. So yun lang. So parang, sa akin, tingin ko, reserve na din sa June 30. Pagdating namin doon, katatapos lang ng ulan, tinitingnan ko yung langit. Kasi iniisip ko, uulan pa kaya ulit? Ganyan. Pagdating namin doon, katatapos lang ng ulan, medyo wala pang stars as in. So iniisip ko, shit, mukhang uulan yata ulit, ganyan. Pero mainit talaga, sobrang yung dry talaga yung weather, ganon. Siguro mga after 20 minutes, naglabasan na yung stars. So, sobrang clear na talaga ng sky. Ganon. Grabe yung sinusunog na resources ng admin, threatan talaga kay FTRRD. Maalinsangan ang feeling. Hindi naman siya yung sobrang humid. Actually, medyo malamig pa nga ng onti eh. Ganon. I would say na medyo malamig pa ng onti yung panahon. Hindi siya ganon kainit. So, hindi siya maalinsangan. Hindi siya yung hindi siya maalinsangan na Pag natapos na Seaside Arena, malapit lang din sa SM Seaside, goods yun venue for rally soon. Sabi ni Francis. Francis, taga Cebu ka ba? Hindi ka nagpunta kagabi? Nagpunta ka.
Kung meron po sa Luzon, probably po ba next month po gaganapin. Ang alam ko, may isa pang event next month, next month, March. Then after nun, saka palang magkakaroon ng Luzon event. Ayan. Madam, how true na next daw Bacolod? Hindi daw Bacolod. Hindi Bacolod. Eastern Visayas. Yun yung sinasabi sa Eastern Visayas. Western Visayas to di ba? Kasi masyado daw malapit yung yung Bacolod sa Cebu. Ganon. Sabi ni Jay, yun yung chismis. Yun yung chismis. Sabi ni Triggerman, parang ibig sabihin ng June 30 sa piyesta sa Davao, punta kayo doon. Di ba June 30, 2 years na si Kuting? Ayun. Ayun po, ako pupunta ako sa Tacloban Pupunta ako sa Tacloban pagka nagkaano. Ano masasabi niya sa ginawa ni Mariel Padilla? Well, it's in bad taste, ganyan. Pero parang, papalampasin ko na lang. Parang, hindi naman, artista si Mariel So, di ba, parang, di ako nakapunta, madam, di ko alam. Nung nag-live si madam, kemerot ko doon ka lang nalaman na kagabi pala. Ganun ba? Sabi ni Attorney Roque, magugulat daw ang tao kung malalaman saan ang next na prayer rally. Ayan. So, hintayin natin yung announcement. Kasi iba-iba rin yung information na nakukuha ko I think even them, they are trying to keep it, under wraps. So, ganon. Gaga talaga si Direk, pinag-iwan ng patata si VP. G naman si VP. Komedyante rin kasi talaga to si VP Tapos talagang talagang umaacting rin talaga si VP Artista din Gulatan na lang, sabi ni Kim. So, ako tingin ko, you really have to seek the information kasi ang hirap mag-disseminate ng information. Yung mga nag-share ng event, yung mga nag-share ng alam mo yun, nare-restrict sila. So, yun, ganun yung, kailangan talaga kayo yung makikiramdam. Kailangan talaga kayo yung mag-seek ng information. Ganun. Sa susunod, Elvin na rin ang tissue ni Inday. It's either Tacloban or Ilocos, so sabi ni Naomi. Ayan. Nakakaloka yung yung event nila Tambi, no? Biglaan rin yun yung sa Sultan Kudarat. Yes, madam, kasi kung alam ko lang kahit 2 hours ang biyahe from my place, pupunta talaga ako, sabi ni Francis. Ayun. Oo nga, sayang. Si si Kuyang Ibi, Tagaliloan siya tas nag-drive pa siya talaga pa Cebu. Kakasakaya si Tambi sa hamon ni Baste. Oo nga magpamigay daw sila ng pera na walang pangalan niya. 'Di ba? Kinilabutan ako nung kumanta si Attorney Vic ng Ang Bayan Ko. Oo. Totoo. Lugar nila Frasco. Oo, yun na nga. Yun. Bakit po kaya tagal mag-appear ni Tatay Diggs kagabi compared last rally po? Tingin ko yun nga, yung ina-amplify niya yung yung tingin ko nang-aaning. Sobra siyang nang-aaning. Na parang shit, tagal-tagal di PRR. Di malamang may pasabog yan. Alam mo yung ganon? Tapos everybody is on guard. Everybody is, especially I think lahat ng mga kalaban ni PRRD. Lahat sila on guard, lahat sila inaabangan ko ano yung sasabihin niya. Pagkatapos, wala siya yung mga sinabi niya, yung mga spill niya nung eleksyon, yung nakalimutan niya yung anak ng pangalan niya, pangalan ng anak niya, yung mga ganon. Nagsalita ba si Pulong kagabi? Hindi. Anong nakakagulat sa pagkanta ni Attorney Vic?
Hindi kasi kumanta si Attorney Vic ng Ang Bayan Ko. So, syempre, everybody knows the lyrics, ganyan-ganyan. So, yung mga siguro second line nung kanta niya, everybody was singing. Ayun. So, ang ganda. Ang ganda nung experience. Ayan. Nagsalita po ba si Pulong kagabi? Hindi siya nagsalita. Ang nagsalita si attorney, unang-una si Baste. After ni Baste, si attorney Glenn Chong. After ni attorney Glenn Chong, si attorney Vic. Pagkatapos si attorney Harry Roque. Tapos, after ni attorney Harry Roque, nag-intermission yung nairod. Pagkatapos, si Willie na. Ayan. No, si Willie na nag-CR na muna ako. But after nun, si PRRD na. Ayun. Ang Bayan Ko is one of the songs na ginamit sa It's a Revolution. Sabi ni Ana. Totoo po ba may impromptu loyalty check in Manila si FL in Manila si FL sa Gov Leaders ng Cebu, sabi ni Ben. Well, narinig ko rin yan. Ang sabi, pinapunta yung mga mayors ng Cebu sa Manila and then si Gwena sa Singapore. Ayun. Naku ba, magurgur na si Attorney Vic kay Galema. Di ba, ginugurgur naman talaga nila yan before? Di ba sinabihan nila before? Di ba ang chismis dati kay Attorney Vic? Di ba sabi ni TP, na corrupt daw si Vic Rodriguez, tumatanggap daw siya ng million for the appointment, ganyan-ganyan. Tapos di ba may pinalabas sila nun na mga individuals na nagpunta sa Malacanang na pinangakuan daw ng posisyon. Nagbayad sila ng milyon at pinangakuan daw sila ng posisyon. Diba? I mean, sa akin di ba nag-resign na si Attorney Vic noong 2022. Pagkatapos, ang daming mga hanas. Diyan ako, isa sa mga bagay yan ang kaya nagpa-turn off sa akin kay TP eh. Yung parang feeling ko hindi na proportionate yung galit ni TP kay Attorney Vic Rodriguez. So ngayon parang ang sabi nila, corrupt daw si Attorney Vic, ganyan, mga ganun chene. And then, yung mga bintang is, tumatanggap siya ng milyon-milyon para sa appointment ng mga certain individuals. Ang sa akin, if that is true, you should have not allowed Attorney Vic to resign. Dapat, finire nyo siya. At dapat, kinasuhan nyo siya. Diba? Pagalit si TV kasi di nakahada kay Attorney Vic, joke lang. Uy, ang gwapo ni Attorney Vic sa personal Ang gwapo ni Attorney Vic sa personal as in yung siya, yung alam mo yung mukha siyang yung mukha siyang college student na si Attorney Vic very daddy pala. Oo, pero as in, ang kinis niya, as in yung wala siyang chismis sa face. Diyos me, ang ganda ng skin. Mas hot pa kay Baste. Ay, hindi. Baste is different level. Ganon. Daddy na gwapo. Oo, daddy na gwapo si Attorney Vic. Gwapito siya. As in, yung pagka nakita mo siya sa personal, yung face niya, sobrang, ang ganda naman ng mukha nito. Yung mapapaganong ka talaga. Siguro si Jared kanina nag-appear sa feed ko, nakakabwisit yung pinagsasabi. Si Jared, no? Siya na lang yung hindi nagigising. Baka crush ni Galema si Attorney Vic. Hindi kasi. Well, ayun. So, yun. Talap ni Baste. Kahit di ko maintindihan sinasabi niya. Sorry. Sabi ni Jamaica. Ayun, so, tawag dito, sakit pa ng ulo ko. Di ba may bukol ako dito since nung Friday. Pagkatapos, ang sakit-sakit niya. Diyos me, pero feeling ko meron akong concussion. Walang-wala sila kay Pulong. Ano masasabi mo kay Cebu Mayor Rama? I do not know Mayor Rama, no, to be honest. I don't know him and how he led Cebu, gano'n. Hindi
hindi ko siya kilala as politician. But I appreciate that he is one of the few Cebu mayors na hindi bumitaw kay PRRD. Paano niyo po naiintindihan, Miss Joey, ang speech nila kagabi? Sabi ni Juty. Nakakaintindi naman ako ng konting Bisaya. Nakakaintindi naman ako. Tapos may kasama akong Bisaya. Ang problema dun sa kasama kong Bisaya, ang bagal mag-translate. Ayun. Hi, Random Things. Ayan. Nung diniin ni TP si Maharlika about credit card, nawalan ako ng gana sa kanya. Not a Maharlika fan before. Sabi ni Misha. Oo, medyo cheap yung credit card eh. Nakita mo messages ko, oo, Random Things. Ayan, iba-vlog ko yun bukas. Iba-vlog ko bukas. Ayun. Ano pa lang, hindi kasi ako nakaayos kasi nga nandito ako sa Bacolod. So wala pa akong pagdating namin, sobrang pagoda tragedy talaga. Medyo para feeling ko tatrangkasuhin ako, ganyan. Ayun. Diyos ko, super dami na nilang anti-Aimee, taga Bacolod. Kaya hindi po, yung jowa ko po taga Bacolod. So ano kami, palipat-lipat kami, Bulacan, Bacolod, ganyan. Ayun. Sumasakit na yung mata ko pagka matagal ako nakatingin sa cellphone. Sarap ng inasal sa Bacolod. Oo, no, Diyos ko. Kaya sa lugar nila Baste at Pulong, kung hindi nyo ba ilalaban ng patayan ang relatives nyo, sabi ni Naomi. Oo. Actually, ako tingin ko yun yung nag-ano kay Baste eh. Dahil nga ginagago yung ate niya, ganyan, 'di ba? Sobrang close ni Baste at saka ni Inday. Sila talaga yung merong bonggang-bonggang bonding. Ayun, so kaya tingin ko kaya nagkakaganyan si Baste eh. Talagang ilalaban niya ng patayan yung ate niya eh. Patingin mo head mo, Miss Joey, parang may pasaka sa ulo. Ito no. Hindi ka mapacheck ko nga kasi nahihilo din ako eh. Ang lakas kasi ng tumama yung sa pinto na cabin pag ganun ko. Shit, ang sakit talaga. Tapos talaga yun, aray, napaganon talaga ako eh. Speaking of Bacolod, plano nila bangag nga buhayin ulit ang Negros Island region na walang sense. Dami nilang naiisip na kung ano-ano, no? Tangina. Yung panay simula, gagawin namin yan para just do it, motherfuckers. 'Di ba? Never na naka-recover image ni TP nung sinoplak siya ni Sas. Oo. Nilibing ni Sas si TP. Ganon. Galit sila kay Aimee kasi kumontra eh. Kilala naman natin si Aimee na para sa tama siya. Sabi ni Francis. Yung recent interview ni Sas sa SMNA, yung background niya mukhang nasa China. Kayo naman. Paano ba kayo maniniwala na babagsak ng PhD si Sas? Sige nga. Ayun. Magalo nga na nagkaroon ng Negros Island region kasi di magkasundo mga Bisaya at Ilonggo. Hindi sila magkakasundo kasi ang dami nilang magkaibang salita. Yung karon iba sa Ilonggo, iba sa Bisaya. 'Di ba? Puro ayuda ang Speaker of the House, bubu talaga, sabi ni Drew. Ayun nga eh, parang 'di ba, binibili talaga nila yung Pilipino eh. I don't like TP from the get-go, sabi ni talaga, magnificent. Ano yung, what threw you off kay TP? As hindi mo siya nagustuhan ever? Ilonggo Bisaya rin naman, 'di ba? Sabi ni Noy. Hindi, magkaiba yung language. Bisaya din, pero magkaiba, I mean, syempre nasa Visayas region, ganyan. Pero magkaiba sila ng magkaiba ng language. Iba yung Hiligay nun at saka yung Very smart si Sas. At saka ang taas ng EQ ni Sas.
Parinig si TP na pasado siya sa exam niya kasi daw focus siya as if di nagalaw behind the scenes, sabi ni Uy, di ano. Ako din, never ko nagustuhan si TP, nuknukan ng yabang, sabi ni Fur Daddy. Ayan. Gusto kasi ng Iloilo, sila yung Queen City of the South. Malayo ang GDP ng dalawa. Parang, ito yung sagot ni Magnificent. Parang mukhang manlalamang. Kaya mas gusto ko si Attorney Trixie magpaliwanag. Okay. Oo. Ako tingin ko naman, kung talagang gusto mo ng paliwanag, si Attorney Trixie, talagang, mas balanced yung paliwanag niya. Ganon. Although si TP kasi, yung value ni TP before, nung hindi pa siya ganyan, ganon. Naku-communicate talaga ni TP effectively dun sa masa, yung mga gusto niya i-communicate. Pero, kumbaga parang, to be fair naman kay TP, marami naman talaga siyang mga materials no na magagande at talagang sobrang nakatulong sa public consciousness. Ganon. Although, because of what happened now, talagang pinag-iisipan ko na, ginawa niya ba yun dahil talagang mahal niya ang Pilipinas? O ginawa niya yun kasi alam niya na during that time, lucrative ang pagiging DDS. Ganon. Ayun. So, 'di ba? Nagbago siya ng papalapit na eleksyon, panay selfie sa mga Marcoses. It is not that gusto ng Iloilo ang Queen Seat. Ginawa niya parang stepping stone para mapalapit sa pera. Ganon. Kasi parang I think he really wanted to carve name for himself, ganyan. And during that time, dahil sobrang unexpected nung pagkakapanalo ni PRRD, alam mo na yung tao na kay PRRD talaga. So ngayon, if you're going to bank on someone who won the election, and during that time, it was kinda unexpected pa nga. Ibig sabihin, meron talagang tao behind PRRD. So, siguro baka naisip ni TP na it's worthwhile to to ride on the DDS back. And to kasi you have audience 'Di ba? You have audience right away ganun. So, siguro may part nun nung ginagawa ni TP, malamang may part nun na mahal pa rin niya yung bansa kahit papano, ganun. Yun nga lang, ang problem kasi, TP was confronted with opportunity na kung saan na-overpower na yung pagiging makabayan niya dun sa opportunity na pwede niyang i-seize. Ganon. Ayun. Sabi ni TP, di daw niya afford yung full-time student tapos biglang natuloy sa Briton. Oo, di ba? Osus. Sinasabi niyan before na nung una kaya nga akala ko online classes lang yung ina-applyan niya. Kasi yun lang yung afford niya. Kaya nagulat ako na parang, talaga biglang nagpunta na doon. Sabi ni Successful, major red flag ni TP before is meron siyang manager. For what? Artista siya? Charot. Tuta po ba ni Kibuloy ang mga higher ups sa DDS? Tuta po ba ni Kibuloy? Ano, Melo? Ano ba naman yan? Ano? Tuta po ba ni Kibuloy ang mga Bakit? Sobrang out of the blue, Melo. Ano ba yan? Pakitalinuhan yung pakitalinuhan yung mga comment. Ginamit lang ni TP ang DDS para sa sariling pakinabang sa pera. Well, I think, naging stepping stone. Kumbaga, parang ever since, it looks like, para sa akin, parang mukhang ang naging dating, it looks like TP is really onto something.
Gusto niya talagang magkapera, gusto niya talagang yumaman. And I think yung DDS, during the time of PRRD, is a step towards that. Ganon. Magkakaroon kaya ng Luzon Peg, Luzon Leg, kagulo ng mga kabila, for sure. Dami taga Luzon naghihintay. Yes, ang alam ko magkakaroon. So, guys, pagka sa Luzon, kahit saan sa Luzon, kailangan sumugod tayong lahat. Daming kalahi ni Manny Pasco. Ayun. Oy, Jay, ano ba yung value nung bakit nag-iimbita yung si PRRD sa fiesta sa June 30 sa Davao? Ayun. Hello, nickname. Ma'am Joey, ask ko lang po if di pa po napag-uusapan, anong thoughts niya sa IV drip ni Mariel? Sa totoo lang, I cannot bring myself to be angry about it. Kasi, siguro, bad taste yun. Parang for me, Mariel naman, ilagay mo naman sa tamang lugar yung gluta drip mo, ganyan. Pero yung pag-aawayan pa kasi nila, ay, nagpo-promote si Mariel ng Kenemerlu, ganyan-ganyan. Huy, artista yun. Diyos ko. I'm sure marami pang ginawa yung extreme sa sarili niya in order to enhance her beauty. 'Di ba? Ayun, di siya gluta drip. Sige, maglukan tayo dito, Melo. Ba't ka mag-vitamin C? Saan ba ginagamit yung vitamin C? Pagka dinedextrose mo. Naku, Melo, huwag ka magtanga-tangahan, Diyos ko. Magsita si Mariel vitamin C daw. Ako tingin ko, hindi lang niya sinabi yung nag-gluta drip. Pero gluta drip yun. Even if it's gluta drip, hindi ko naman siya babash ng bonggang-bongga doon. Aside from that, ang daming gluta drip kinin. Yung vitamin C, sinasabay, usually, kaya ka nagva-vitamin C, kasi nga, mag-gluta drip ka. 'Di ba? May oral na vitamin C, but naka-intravenous pa, sabi ni Lord. Correct. Kasi kaya mo ginagawa na ganun in order to, better the efficiency of yung glutathione Kenemerlu. Ganon. May kaartehan ka rin kasi si Mariel na wala sa lugar. Vitamin C booster ng gluta. Oo nga. So parang, Diyos ko, daming echos. Parehas ka nagbebenta ni Mariel ng barley. O magbenta ka lang ng barley, Melo. Huwag ka na nakikisabat dito. Mute na kita, ha. Wala akong masyadong, ang sakit ng ulo ko. Wala akong pasensya sa engot. Ayan. Alibay siguro para mabawasan ang gravity. Sabi ni Bing de Ocampo. Ang malido ni Mariel is that nasa opisina ka na asawa mo. So, dapat hinay-hinay ka sa pag-selfie-selfie dyan. Dapat ang patakaran mo sa buhay. Hindi ka dapat post ng kung ano-ano gamit yung opisina ng asawa mo. That's one. And then, ayun. That's one. And the only thing that I can think of right now. Ngayon, yung kukunwari nag-vitamin C siya, nag-gluta siya. Hindi ko nakakarnihin si Mariel dun kasi artista yun eh. 'Di ba? Pinagmalaki niya pa kasi. Dapat di na lang pinost. Oo, dapat hindi na lang siya nag-post. Ayun. In fairness kay Robin, pinagtakpan niya asawa. Just me. Ang sa akin naman, yung magpe-pretend ka pa na hindi, vitamin C yan, yung parang ako sa inyo, gluta yan. Diyos ko, ako sa inyo. Okay lang naman po mag-ganon siya, pero sana lang sa tamang lugar, sabi ni Jelly. Yeah, yun lang naman eh. Yung appropriateness nung ano eh. And I think yung apology sana nila Mariel and should have been confined dun sa ganon. Na parang, while it is something that is natural for us to do, I think I understand what people are trying to say, that there is a proper place at a proper time. Ginawa pa tanga mga tao na vitamin C lang yun. Oo nga eh, 'di ba? Yung parang ina, lukuhin mo kami.
So, yun. So, parang, kaya lumaki tuloy yung issue. 'Di ba? Lumaki tuloy yung issue. Ayun. Miss Joey, may balita po sa event ng mga loyalista sa bahay ni Sen Aimee every anib ng EDSA. Sabi ni for Daddy Doc. Ang alam ko talaga, meron talaga yung event doon na yung mga nakasama nila sa Malacanang nagga-gather in order to reminisce kung ano yung nangyari nung Feb 25. Ayun. Ganon. So, yun. Pero wala akong alam na detalye na kung ano nangyari, kung anong ganap. Pero talaga usually daw talaga nagmi-meet daw talaga sila ng Feb 25. Tapos FDA advice against glutadrip na popular sa mga beauty clinic sa Philippines. Sabi ni Jay, yun ang malaking pagkakamali ni Mariel. Kasi while alam natin na maraming ginagawa mga artista para sa kagandahan nila, whether it may be allowed or not allowed by the regulators, 'di ba? Marami talagang gano. So talagang dapat hindi na lang siya nagpicture. Ayun. Sabi nga daw parang ang apology niya ay more of excuses. Tapos yung sasabihin mo pang vitamin C lang, 'di ba? Post pa kasi napahamak tuloy, merese. Sabi ni Kips. Ayun nga. So, yun. Yung nag-live si Mariel, nakita Manoy ni Robin, daming kalat. Totoo! Diyos me! Nakita natin yung sili. Ito talagang mag-asawang to. Parang ayun. Anyway, ay maraming salamat po Ma'am Lisa Alcala for subscribing. Mean the games ba ni yung pagiging kalmado at babait niya kahapon, sabi ni Jai on top. Kanina nga pinag-usapan namin yan, Jai. Ako tingin ko, nang-aaning talaga si PRRD. Everybody we're expecting na may pasabog na bonggang-bongga ng February 25. Itong hakbang ng Maisog. Why? Unang-una, nilagay nila sa February 25 na date. Ganon. Pagkatapos, week before na mangyari yan, naglabas ng statement si Pastor Kibuloy. Nananawagan na siya ng BBM resign. Ganon. So, kumbaga, parang ina-expect ng iba na parang, pucha, mananawagan na ba si PRRD na mag-resign si PBBM? Diba? Ganon na rin yung ganon na rin iniisip ng iba. Diba sa ang mga Duterte boys, si Baste lang naman na nagsasabi ng Duterte resign eh. Diba? Pagkatapos, yung call pa ni Baste ng BBM resign, hindi rin naman ganun ka solid, hindi rin naman ganun ka strong. Kasi kumbaga parang sasabi niya, kung hindi mo kayang gawin, mag-resign ka na, ganun. Ganun, napaka-conditional nung call for resignation. Pero yung kay Pastor Kibuloy, talagang hindi, mag-resign ka na. Wala ka ng silbi dyan, di ka na magaling, di ka na ganun. Sedition na statement ni Kibuloy kasi siya, CIA at FBI na daw ang naghahantik sa kanya. Nagtatago na nga siya, di ba? Ayun. So ngayon, ang tawag dito, ina-expect nila, may maraming pasabog, maraming sasabihin, maraming secret na ganyan. And then, nung nagsalita siya, ang mga spill niya, yung mga, nakalimutan niya yung pangalan ng anak niya, yung mga gano'n. Sabi niya, ako, dalawa asawa ko, ganyan. Yung anak ko dun sa una, 3 yun. Tapos yung pangalawa, sabi niya gano'n, yung sa pangalawa kong asawa, anong pangalan ng anak ko doon? Ganun si Kitty. Nakalimutan daw yung pangalan anak ni Kitty. Sira ulo din eh. So yun. Tapos nung bago lang may chopper ng Jumerica na umaaligid sa Davao City. Talaga?
Miss Joey, reaction mo sa statement ni Senator Tolentino about kay Buloy. Hindi ko pa nakita. Anong sabi niya? Palagay ko po si De Lima tinutukoy niya yung sinabi niya, bakit niyo pinagsalita ang preso? Talaga? Buti naintindihan mo, ma'am, kahit Bisaya. Konti lang, meron akong 2 gig na Bisaya na baon. Lagi niya binabanggit si VP Inday, na-miss niya na ang fave child niya. Oo. Bakit di nila kasuhan si Kibuloy? Puro media na lang kasi. Oo nga eh. Tapos yung sampina pa niya ngayon galing sa Senate, Isinumbat pa ni Kibuloy kay BBM sa SMNI lang nagbigay ng platform na eleksyon, which is totoo. Oo. Totoo. Ayun. Tapos, so parang akala ko, dahil yung Kingdom of Jesus Christ, talagang asar na sila sa BBM administration dahil sa ginagawa nga kay Pastor Kibuloy. Very organized na din sila. Talagang talagang organisado sila. Tapos may mga kanya-kanya na silang mga TikTok na nag-create ng content. Tapos di ba kanya-kanya rin silang reaction tungkol doon sa hearing na nangyayari sa Senate. Dinibunk nga nila yung mga witnesses ni yung mga witnesses ni Risa Ontiveros. So, yun. Maganda yung sinabi ni Senator Tolentino kay Pastor Kibuloy, sabi ni Color Mary Ann. Color me Mary. Sige nga, i-check ko nga. Wait. I-check ko. I-check ko na muna. Senator Tolentino. Kibuloy. Teka ha. Biggest mistake ni BBM, tinolerate na si Tambi at Galema. Same na nangyari sa tatay niya. Oo. Walang ba't wala akong makita? Teka, post. Igalang ang karapatan. Ito, wait lang ha. Pakinggan ko. Pakinggan ko. Hindi ko pa napapakinggan kasi ito eh. Ito na. To person site. Nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So doon sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagbulok sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado, kung hindi natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang
nagkasala na dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito maganda tong statement niya, no? investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high or lowly he is, has the same basic human right, the right to innocence, etc., etc. So, igalang po yun. Yun po yung sinabi ko ng igalang yung karapatan ni Pastor Tibuloy. Very good dito si Senator Tolentino. Very good si Senator Tolentino dito. Galing. Ayan. Lawyer to si si Senator Tolentino eh. On point si Senator Tolentino, 'di ba? Yes, oo. On point siya. Actually, I remember, teka, bago tayo bago ako mag-end live. 'Di ba merong post si TP? 'Di ba may post si TP? Teka, basahin ko. Puntahan ko yung post ni TP. RJ Nieto. Yung parang nagsasentimiento siya na nagsasentimiento siya na wag nyo nga sinasabi na mas importante yung ginagawa nyo kaysa ginagawa ko. Ganon. Teka, I'll read it. Ano ko lang kasi na-mention ito ni Senator Tolentino na no matter how big of a person you are or how lowly a person is, you have to respect the right of that individual, di ba? Ayan. Pero, itong si TP, meron siyang post. Medyo matagal na to eh. Ako rin naman parang sobrang i-highlight yung niya. Pero, nakukupalan lang ako dun sa sinabi niya. Kasi na ba yun? Ito. Sabi ni TP, let's be honest here. Politics isn't more important than science and mathematics. Without science and mathematics, you who belongs to the middle or lower economic classes would have insignificant political rights right now. Just like the Middle Ages, sabi niya. So sabi niya, without science and math daw, yung mga belong daw sa middle or lower economic classes would have insignificant rights. Yung parang anong ina-emphasize kaya dito ni TP? Na our rights was born out of science and math? Diba yung parang our science and math is only our right is only derived from, diba? Your political rights is your political right. You don't need science or math for that. You just need respect. 'Di ba? You just need respect. Eh, dito nga sa Pilipinas, ang daming bobo sa math at saka sa science eh. Pero grabe yung pagbavalue natin sa karapatan. 'Di ba? Only the Philippines too much ayuda, the root of corruption. Walang science and math sa Bill of Rights. Sabi ni Magnificent of a Paradox. Ayun nga eh, di ba? Tapos, yung niya, yung gustong-gusto niyang iangat yung sarili niya dahil magaling siya sa science at math. Without scientific revolution, you won't have the right to whine today at whim. Sabi niya. So don't come telling me that what I do is less important. It just so happened that what I do is far beyond what you could. My skills may be less than many others, but far more than yours.
grabe si TP, no? Yung parang kailangan niya talagang kailangan niya talagang parang i-assert na mas magaling siya sa lahat. 'Di ba? Na kahit wala siyang bachelor's degree, na magaling siya sa lahat, gano'n. Parang, tapos makapagsalita siya, parang magdi-discover siya ng, 'di ba, yung parang, bakla, kinukumpleto mo pa lang yung bachelor's degree mo, tigil-tigilan mo kami. Diyos me. 'Di ba, if you want to invent something, if you want to do something, just do it. 'Di ba, huwag mo kami paandaran na tangina, tinatapos mo pa lang bachelor's degree mo, dami mo ng etos eh. 'Di ba? Yung iba nga wala silang paki sa degree, kung gusto nilang mag-imbento, nag-iimbento lang sila. 'Di ba? Kung gusto nilang mag-create, nagka-create lang sila. There is no 'di ba? There is no point in telling everyone that you are better than them. Pati UP, binabanatan niya na mahina compare sa school niya dyan sa UK. Gumraduate muna siya. 'Di ba? Gumraduate muna siya ng bachelor's degree niya. Diyos me. Wala ka pang bachelor's degree eh, 'di ba? Parang daming ano. Nako, napasign up ako ng TikTok ng dahil sa'yo, Joey. Si General to sa YT. Hi, General. Wala na ako gana kay TP. Baka mas diploma pa ako kay TP. Sabi ni Yellow Slayer. Iba talaga ang nakatungtong ng UK. Kasi nga, ginagalingan niya sa math para alam niya magkano need niya manalo sa loto. Ayun. So, yung sabi niya, so don't come telling me that what I do is less important. It just so happened that what I do is parang bakla, hindi yun yung punto. Hindi sinasabi dito na hindi importante ang ginagawa mo. Importante ang ginagawa mo. It's just that you are being inconsistent. 'Di ba? Dati sinasabi mo, mahal mo yung bansa, kaya mo ginagawa yan. I mean, ba't ngayon, hindi ka na nagbibigay ng oras doon sa bagay na mahal mo? 'Di ba? Nakakapag-post ka nga ng ganito eh. Sinasabi lang naman sa'yo, mag-post ka ng mga opinion mo. Ano ba pinaglalaban mo ngayon? 'Di ba? What I'm doing today is more important than anything I've done before. It just so happens that you can't wrap your head around it. And I can do science and math better than I can do politics. And the best part of all, actually, ito yung mali ni TP. Ang gusto lang niya sabihin, ginagalingan ko kasi alam ko, mas magaling ako sa science and math kaysa sa politics. So, pagbigyan niyo na ako, kasi ito yung gusto kong gawin ngayon. 'Di ba? If that is what you want to do, then say that it is what you want to do. Hindi mo na kailangan i-demean yung ibang tao at sabihin yung ibang tao na parang, mas magaling naman ako sa inyo eh. 'Di ba? Hindi porket nagpopolitika kayo, mas magaling kayo sa akin. 'Di ba? Matuto muna siya mag-live na hindi dumadahak. Maybe then I'll respect TP. Sabi ni, this is why I hate you. Magaling ka lang sumipsip, TP, sabi ni August. Ayan. And the best part of all of this, I don't need your approval anymore. And if push comes to shove, I'll go wherever my skills are most appreciated. Ayan. So, tong post na to ni TP reveals so many things about himself na dun lang siya kung saan siya kikita. Kasi sabi niya and if push comes to shove, I'll go wherever my skills are most appreciated. Actually, TP, sobra ka nga namin ina-appreciate. Kaya nga ganito yung reaction namin sa iyo eh. Kaya nga disappointed maraming tao sa iyo eh. 'Di ba? Merong mga mangilan-ngilan na talagang ayaw ka nila to begin with. Naamoy na nila at the onset yung uri ng pagkataong meron ka. Pero generally, people are disappointed. 'Di ba? Ngayon, you were seeking for our approval for a very long time. And we gave that approval to you. And now you're disregarding it. So that is why nababash ka ng bonggang-bongga. 'Di ba? So hindi naman sa sinasabi ng mga tao na wag kang mag-math and science. Mag-aral ka.
In fact, most of your supporters were trying to convince you to really to pursue your study, get a proper diploma, ganyan. So, 'di ba? Magka-unit team kayo ha. Bakit kayo nag-aaway? Sabi ni MCB. MCB, ano ka kinder? Ilang taon ka na MCB? Kinder ka ba? Utak mo pang kinder. Ay, bati-bati tayo. Ay, away-away tayo. Diyos ko. Isa lang kayo sumusuportahan, ngayon wala na. Sabi ni MCB, sad. Mas nakakasad po pagka hindi ka nakakasabay sa kwentuhan, tapos sabat ka ng sabat. Yun yung mas nakakasad, MCB. At mas nakakasad, yung feeling mo, ang savage mo, sisingit ka sa kwentuhan, wala ka mang alam. At mas nakakasad pa dyan, singitera ka ng singitera, dami mo sinasabi, hindi mo nga kaya ipakilala yung sarili mo sa mundo. 'Di ba? Sino tao magpapangalan ng number? MCB 101-611. Putang inang yan. Diyos me. Manahimik ka na lang, MCB. Saka ka na makipag-usap sa amin pag kaya mo na magpakilala. Mute ka na lang muna. Tagal na natapos election, at the end of the day, Pilipino tayo, sabi ni Jelly. Miss Joey, insight po sa sinabi ni FPRRD sa pagpapahaba ng terminal ng BBM. Kasi di ba ang sabi ni PRRD, susuportahan ko yan, Chacha na yan, if conditions are met. Like for example, yung mga nag-iisip na baguhin ang constitution ngayon, dapat, kung ano yung changes na gagawin ninyo, dapat hindi magbe-benefit ang incumbent. Ganon. Ayun. And I think it's reasonable. May post si Madam Guanzon na nagpaparinig sa sinabi na usapan ng mga nanalo. Hayaan mo na si Mambing. Parang naghahabili na si FPRRD. Wala po bang YouTube? Wala, hindi pa ka nakaka-set up ng ng parang mini studio dito. So bukas na lang siguro FB at saka YT. Pero itong live ko ngayon na to, i-upload ko sa YT. June 30 punta kayo dito sa Davao, sabi ni General. Huwag kang mag-alala, pupunta po ako dyan. Ayun. So anyway yun. So parang yung kay TP naman na ganito. And the best part of all of this, I don't need your approval anymore. Ba't ka pa nag-post? Who are you talking to? Ayaw mo naman pala ng approval from anyone. Sana may prayer rally din sa Bukidnon. Punta po ba kayo dito sa Davao ng March? Hindi ko, ano bang ganap sa Davao ng March? Pero bala ko talagang pumunta dyan sa Kadayawan this year. Buti na lumipat ako from YT. Kanina pa ako naghihintay doon. Pasensya na ha. Ayun. Pero i-upload ko to doon. Araw ng Davao. Okay. Okay po ba si Banat Bay? Sabi ni CJ. I can't say anything. Hindi ko naman kasi siya pinapanood. Panoorin nyo. I mean, you be the judge. Panoorin nyo siya. Sa akin mag-decide kung okay o hindi. Hindi ko alam kasi one word from my family, we lost our appetite to vote Marcos in next life, sabi ni Yellow Slayer. Ako walang gana naman talaga. Miss J, let me butt in. What's your POV on Sen. Raffy Tulfo on the event of PCSO investigation? Okay, sige. Last. Nakakailang last na ako, no? Bago ako end live. I think Raffy Tulfo is a huge BS. Not only sa PCSO investigation, but in most of issues that he handles, it's bullshit. Unang-una, Raffy Tulfo is not very smart. Hindi siya marunong magtanong, hindi siya marunong
he's there for a show. He's there for a show. Okay. Yeah, mahilig lang siya mag-grandstand. Ayun. So, ayoko talaga kay Raffy Tulfo. Ayoko talaga yung magkaroon ng national possession. Kasi nga, tingin ko, power tripper eh. Si Raffy Tulfo, yung tingin ko yung tao na pagka nagkaroon ng isang bonggang-bonggang kapangyarihan, mangtitrip talaga siya at manglalapastangan ng iba. Ganyan. Buti po nag-comment kayo. Paniwalang-paniwala pa naman ako dahil sa palabas niya sa YT. Okay, sige nga. Pupunta tayo dyan. Ngayon, yung ginawa niya sa PCSO, maraming red flags doon. Kasi unang-una, unang investigation nila sa PCSO, kaya nagpa-investigate si Raffy Tulfo sa PCSO is because hinaharang niya yung online betting. Hinaharang niya yung online betting. And then, from then on, ang daming nag-question sa kanya. Bakit yan lang ang kine-question mo? Bakit hindi mo questionin yung mga irregular number of winners ng PCSO? Ganyan-ganyan. So, yung mga sumunod niya na meeting, sinama niya na yon na bakit sobrang daming nananalo sa loto. Ganyan. Okay. First, red flag kay Raffy Tulfo. If you think that there are so many individuals winning loto at hindi nila ma-justify, 'di ba? Kasi ang request mo, ipakita nyo sa amin lahat ng nanalo. Ipakita nyo sa amin lahat ng nanalo. So sabi magkakaroon raw ng executive session 'di ba? Para ma-present lahat ng mga nanalo. Anong nangyari doon? Kasi after executive session, all the winners should be presented to you. Kung pinesent sa'yo lahat ng winners, and then you should release a statement that, yung mga winners ng loto legit. 'Di ba? Or hindi ma-present ng PCSO kung legitimate ang nanalo sa loto. Therefore, I will call for the suspension of loto draw until the PCSO is able to sufficiently demonstrate that the winners are legitimate. 'Di ba? Kung ikaw ay reasonable na tao, ganun ang gagawin mo. Anong ginawa ni Raffy Tulfo? Ang ginawa ni Raffy Tulfo, pinaimbestigahan niya ang PCSO, sino ang mag-iimbestiga? DITC, putang ina. Ano ba ang bintang sa PCSO? Minimekos-mekos nyo ang nananalo. Baka nga may, for all we know, baka kakaunsyaba nila yung DICT dyan 'Di ba? Pagkatapos ang mag-iimbestiga sa PCSO, DICT. 'Di ba? You ask for an independent body. 'Di ba? An independent audit coming from yung uninterested party. Ano bang bintang sa Ano bang bintang sa PCSO? It is run by Mel Robles and Lisa Marcos. 'Di ba? Ano bang bintang sa kanila? Black Ops nila. Black Ops ng administrasyon, Lisa Marcos, Mel Robles at si TP. 'Di ba? Pagkatapos ang paiimbestagahan mo, mga taga-executive din. Hawak, 'di ba? Kung hawak nila ang PCSO, malamang hawak rin nila yung ibang agency na nasa under executive. Yabang niya mag-hire daw siya ng private investigator, sabi ni Magnificent. But DICT yung nilapitan niya? 'Di ba? So ngayon, ako talaga, yun sa PCSO, malinaw na malinaw, binubullshit tayo dyan ni Raffy Tulfo. Binubullshit tayo ni Raffy Tulfo. Ngayon, yung mga Raffy Tulfo fans dito na nagsasabi na, hindi, si Raffy Tulfo tumutulong yan, kineme, ganyan-ganyan. Si Raffy Tulfo, buti pa siya may ginagawa kasi tinutulungan niya yung mga tao, ganyan-ganyan. Kayo po, na ginagawang content ni Raffy Tulfo sa kanyang show, okay? Si Raffy Tulfo po ay kumita na ng 15 billion pesos dahil sa pag-feature niya ng mga away ng mga kabet, away ng mag-ama, mag-ina, ganyan-ganyan. Mga away pampamilya na fini-feature niya sa yung mga reklamo ninyo na quote-and-quote dinulog nyo kay Raffy Tulfo, pinagkakitaan po ni Raffy Tulfo ng bonggang-bongga yan. So kung kayo ay binigyan ni Raffy Tulfo ng 100,000 dahil na-feature kayo sa show niya, binigyan kayo ng pera pang kabuhayan showcase, dapat lang po
Kasi yung storya nyo ay content ni Raffy Tulfo. Pinagkakitaan niya kayo ng bonggang-bongga. Diyos me. So ngayon, kung sasabihin ninyo na na tawag dito, marami natulungan si Raffy Tulfo, dapat lang putang ina, 15 billion ang kinita niya dyan sa mga story ang in-exploit niya 'Di ba? Kasi kung ako, if I am Raffy Tulfo and I want to be fair, kung i-feature ko yung away nung Pilipina at saka nung Amerikano na sinuplong sa Raffy Tulfo, ganyan-ganyan, you know what a prudent person will do? You give the magkano ba ang binibigay usually sa mga writer ng mga storya? 'Di ba? 30% ng kita, 10% ng kita. Kaya sabihin na natin, let's be conservative. 10% ng kita nung content na yon, ibigay mo dun sa kung sino yung may-ari ng storya. Sino yung dumulog sa'yo? Mag-ina, yung family, ganyan-ganyan. O lahat na nag-appear dun sa show mo. Kailangan, meron silang percentage ng kita. 'Di ba? Then I will respect you. 'Di ba? Ngayon, kung hindi yun gagawin ni Raffy Tulfo, putang ina niya, in-exploit lang niya kayo. In-exploit niya ang storya ninyo, pinagkakitaan niya kayo, pagkatapos binigyan lang niya kayo ng barya. Ganun. Hypocrite yan si Raffy Tulfo, pinapahiya niya yung mga may kabit, pero siya madaming kabit. Totoo. 'Di ba? Daming ebas. For the content na yung ginagawa ni Raffy Tulfo sa Senado. Tapos sabi ni Ferdaddy, tapos part to part pa story mo, tapos in the end, bibigyan ka lang ng groceries. Alin yung magkano yung kita ni Raffy Tulfo? Sa niya? Sa Raffy Tulfo in Action. Sa YouTube lang to wala pa to yung mga commercial deals, endorsement. Raffy Tulfo YouTube earnings. 15 billion 782 million 162,421 pesos. Yan po ang kita ni Raffy Tulfo. Sa YouTube. And this is in 2020. Since 2022. Up to 2022. At up to 2022. Yan. Pinayaman siya ng chismosang Pinoy. Correct, August. Kaya nga Filipino should understand that your attention is money. Your attention is money. So therefore, you have to use it properly. 'Di ba? Well, yung mga yung mga prankster, ganyan-ganyan, yung mga gumagawa ng kung ano-anong kalokohan, when you pay attention to them, you make those people rich. And when you make those people rich for doing idiot things, you are encouraging idiotic culture. 'Di ba? Ayun. We should attack Raffy Tulfo, Raffy on his show, sabi ni John. Pero alam mo, John, ang tawag dito, pag inattack mo si Raffy Tulfo dun sa show niya, kikita pa siya dun. Guys, watch niyo yung pangay ni Tulfo na nagsasalita na Panganay ba yan? Yung mga critics niya, kinasuhan niya ng bongga. Oo nga, I heard nga, ganun. Remember, sabi po ni VP, huwag niyo hayaang tulfuhin kayo. Correct! Oldest, panganay. Kaya minumura na lang niya ibang public official dahil din sa katangahan ng lumapit sa kanya. Correct. Inaatake siya ni pero kasi si Attorney Libayan, sa totoo lang, si Attorney Libayan, iba yung politics na ni Attorney Libayan .
But I do watch his content whenever I have an opportunity to do so. Ako yung mga criticism ni Attorney Libayan on Raffy Tulfo, on point. I agree with it. And thankful ako kay Attorney Libayan that there is a lawyer who finally voiced his concern on the harm that Raffy Tulfo can do to our justice system. Ayun. He filed additional 32 infringement cases against Attorney Libayan. Go! Diba? Dami niyang pera, no? Inabandon niya Ma'am Joey yung first wife niya nung buntis. Yung anak niya, lumaki nang wala siya. Tas ang galing-galing magano, no? Sabi ni Yellow, Madam Jo, ganda mo na sa akin now. Gusto ko na disappointed ka din kay Bibi. Ako sa'yo, Yellow. Alam mo naman, ever since, diba? Kahit naman before, doon lang tayo sa tama. Diba? Pag nangako ka sa amin, na sundin mo. Hindi po pwede yung bubulahin mo kami. Miss Joey, ano kaibahan ng RTA sa dating investigador? Sabi ni, yung I think yung sa investigador, no, may pagkaano rin, I think may similarity in a sense na parang they're the ones who take action. Pero yung investigador kasi mas respectful sa mas respectful do sa mga government agencies. Ganon. Unsub na lang kayo kay Raffy Tulfo. Oo, totoo, unsub. Tapos wag yung papansinin yung content niya. Yun kasi mahirap eh. Parang deadmahin siya kasi nga chismosa tayo. So kumbaga parang hindi mo ma-help. Hindi mo ma-help na usisain yung content niya. Pero alam mo, ang dapat talaga ma-realize dyan, when you pay attention to this kind of people, lalo niya kay Raffy Tulfo, lalo siyang yumayaman. Yun. Yellow Slayer, kailan ka ma-disappoint kay Len? Ano yan? Diyos ko po, may DDS yan sa Yellow Slayer. Mostly is content sa kabitan. Kasi yun yung kumikita. Tingnan niyo yung mga telenovela. Di ba yun din naman yung mga tema ng mga telenovela for quite some time? Excited na ako na maging line-up ng mga senators, Miss Joey. Sana separate senators nila ni Sara. Oo nga eh. If that happens, talagang hatian na talaga ng dagat. Ayun. Ayun lang. Anyway, uy guys, ang sakit-sakit na ng ulo ko. Sakit ng ko. Obvious mo ba yung pasa? Ito, laki ng bukol na yan eh. Laki niyan dito eh. JV, I think is for Sara. Sabi, tingnan natin. Ano nangyari kay Digong? Bakit nagkabalentong na din? Sabi ni SH. Pagka talagang hindi mo maintindihan si Duterte, feeling mo, magkakabale-balentong siya. Pag hindi mo gets, ayun. Madami na din ako followers pero ayaw kong mag-live. Nanonood na lang kaila Ma'am Joey, sabi ni Hello Slayer. Isayaw mo na lang spaghetti, sakit sa ulo. Nasakit sa ulo, madam. Why you have bukol? Nung Friday pa to. Pagbukas ko ng cabinet, tumama yung yung edge nung pinto sa ulo ko. Sakit! Kasi sakit. Ayun. So bukas makita-kita tayo sa Facebook at saka sa YouTube. May nang-jog ba? Wala, no? Diyos ko po. Di ko nga gets bakit balentong. Anong bumalentong? Anong bumalentong? Sabi mo muna kung anong bumalentong SH. Tumambling. Tumambling. Hindi, ano yung bumalentong sa sinabi niya, bumalentong daw si PRRD. Ano yung bumalentong sa kanya? Nakauwi ka na ng Manila. Wala, nandito ako sa Bacolod. Wag mo na patulan, matulog ka na. Ano SH? Ano yung bumaligtad kay PRRD? Diyos me. Bayaran na bumaligtad na dating DDS. Kaya guys, si Madam Jo, sa tama lang to, I sure that.
Oh, term ni Roque, akala ko ba may issue siya kay Marcos Jr. Tapos ngayon believe na siya. Ano ko, SH, ayusin mo muna. Unang sinasabi mo kanina CPRRD, pagkatas ngayon si Harry Roque naman pala tinutukoy mong putang ina ka. Ewan ko sa'yo. Diyos ko. Yung problema eh, mga trolls kayo, hindi nyo galingan yung mga trabaho yung mga putang ina nyo eh. Diyos ko. Ay, ba't bumabalentong si PRRD, tapos hininga ng example, pagkatas ang binanggit si Harry Roque. Ewan ko sa'yo, tatanga-tanga ka. O sige na, matulog na tayo. Diyos ko po. Ay, konting tanga lang yung kaya ko i-accommodate today, SH. Huwag mo sagarin. Sige na, bye-bye na. Good night, everyone.